Mga igsoon, mayong buntag kaninyong tanan. Diba? Mag-komentaryo taning mga komentaryohan nato ning kahimtang karon sa Tagalogin natin mga igsoon. Magandang umaga lahat sa inyo para sa lahat ng mga Pilipino, lahat saan man tayo sa mundo. Sa palagay nyo ba? Sa palagay nyo lang, no? Habang nangangapit tayo, pag-usapan natin yung gano'n. Sa palagay nyo lang, may pag-asa pa ba kaya ang Pilipinas na aahon sa hirap? May pag-asa pa ba kaya ang Pilipinas na titino ang mga politiko? May pag-asa pa ba ka ang Pilipino na makaramdam kumbaga ng kasaganahan sa buhay? Iwan ko lang. Para sa akin, mukhang tagilid. Mukhang hindi na. Kasi, tingnan nyo ngayon ang laro kumbaga nila ngayon sa Senado. Sabi nga ni Marcolita, grabe ka risky ang buhay ni Bato. Grabe ka risky yung buhay ni Bato nung dumalo siya doon sa Senado para lang makaboto siya doon sa doon sa panibagong liderato ng Senado. Kasi sabi niya, kung halimbawa nagkataon na nangyayari na nahuli siya. Di ba? Kung halimbawa na nahuli siya, hindi niya kumbaga na iskipan yung ganong trial, ganong challenge sa kanya. Madala siya doon sa dahig. Sabi niya, anong gagawin mo doon? Kahit gaano pa kami rito, kasuporta sa kanya, dahil wala namang kaming control na doon, dito na, hirap ka makakuha ng abogado para magproteksyon sa'yo. Doon palagi kumbaga ang kaso, doon ang investigasyon. Tabla na si Bato. Di ba? So ngayon, kayong mga Pilipino, Luzon, Visayas, Mindanao, lalo na kumbaga dito sa Mindanao, parte ng Mindanao, Kabisayaan. Lahat. Wala ba kayong malasakit? Wala ba kayong nakikita doon? At saka hindi ba ninyo magagawa yung suporta? Sa palagay ko, tama na. Oras na para magkakaisa yung Pilipino para labanan ang maling panggobyerno. Di ba? Kalalagay lang kumbaga ng liderato doon sa Senado. Ilang araw lang. Tapos, papalitan na naman uli. Hindi na natapos ang problema. Hindi na natapos kumbaga yung kalukuhan na mga dapat gagawin o kaya gagawin pa nila. Dahil umiiral dito ang sarili nilang kagustuhan, sarili nilang interes na hindi para doon sa taong bayan na magbenepisyo ng parehas na benepisyo. Parang ang nangyari nito agawan kung sinong nasa kapangyarihan, agawan at yun ang makakuha ng halaga, yun ang makakuha kumbaga ng gantimpala, yun ang makakuha ng ginto. Napakahirap naman kung ganun sa Pilipinas. Ito ngayon, sabi nga ni Marcolita, mukhang mapapalitan ayon sa kanya. Ito ngayon, samantala, sabi nga kung hindi daw talaga si Bato dumating, kung hindi niya nabuwis yung kanyang buhay, hindi naman talaga mananalo ang liderato kumbaga hindi man sila majority, yung dating minority sila. Hindi man kumbaga sila ang madami. Hindi lalamang yung kanilang boto kung hindi dumating si Bato. So kung hindi dumating si Bato, wala na tayong makikitang ganito. Wala na tayong makikitang kundi puro lang wala na tayong tsansa na mayroon pang maantay tayo kumbaga ng mga magandang eksena kumbaga na dapat natin mapanood sa kanila na yung mga hindi tayo ma-hopeless. Di ba? Kung halimbawa si Bato nahuli, kasi nga makikita mo dito sabi ko nga balikan muna natin yung Kung halimbawa ang pinag-ayaw ng dapat nirerespeto ng NBI yung boto ni Bato doon sa pagpalit ng liderato ng Senado. Dapat kung ang kasalanan ni Bato
is extrajudicial killing ayon kumbaga sa kanila tulad sa kay Duterte na pinail na kaso na extrajudicial killing. Hindi ba pati ba pagboto ng liderato doon sa Senado habulin ng NBI? Pati ba pagboto pipigilan ng NBI? Hindi ba dapat antayin na lang nila na hayaan mo pagtapos ng boto pagkatapos pasukin natin dito sa entrada? Pasukin natin dito sa entrance o kaya anuhin natin. Kung yun naman talaga ay katotohanan, hindi ba, dapat pa ba ninyong habulin doon sa hagdanan na para magkadapa-dapa na parihas tapos kailangan pa bang barinahan yung mga pintuan ng opisina doon para makapasok lang? Sus, napagka-animal tong administrasyon na to ngayon. Kaya sabi ni Amy Marcos, kapatid ko, Bongbong Marcos, kung hindi ka naman involved dito, bakit hindi mo sila papanagutin? Bakit hindi mo sila kayang ilabas, kumbaga, yung nararapat mong gawin para sa kanila? Eh, dahil involved ka dito, ito ang may problema na hindi mo kaya silang disiplinahin. Papalitan na naman yung panibagong liderato ng Senado. Di ba? Hindi ba pwedeng pabayaan natin mga ilang buwan kung ito may uusok ito at magbabago? Hindi ba pwedeng pabayaan natin? Kasi yung mga tao na mga nanood sa labas, mga taong Pilipino na nagsulyap dito at nagmasid, kusang magprotesta yan kung hindi magustuhan yung agos ng kanilang investigasyon doon sa Senado. Hindi man kailangan na ang politiko ang sumusupil sa kapwa politiko. Dahil hindi man pwedeng sabihin na hindi politiko. Dahil utos man ang politiko. Malinaw man. Kasi kung hindi ito pa politiko, lahat ito walang pabor. Lahat ito imbestigahan. Imbestigahan kung ito si Sara kailangan baldahin, hindi na patakbuhin. Pero ang tanong, bakit kayo ang magbalda? Di ba? Hayaan nyo yung mga tao ang magsabi na hindi ka na iboto, baldahin ka namin. Pero politiko ang magsabi na baldahin ka na. Di ba? Hindi yan maganda. Ngayon, tayo naman ng mga Pilipino, lalaban tayo. Putang ina yan. Bakit ano kayo dyan? Wala kayong ginagawa dyan. Gagawin na natin kumbaga kung ano yung nararapat na aksyon. Kasi sa totoo lang, wala nang ibang magpuproteksyon doon sa mga matinong mambabatas. Dahil tatalunin talaga. Tatalunin kumbaga ng katarantaduhan. Sabi ko nga sa inyo, ilan ang bumoto na pabor doon sa impeachment ni Sara Duterte? 255 kang congressman ang bumoto. Ilan lang hindi. Wala pang 50. So ibig sabihin, yung mga bumoto na yun na yes, puro yan kumbaga, puro yan ang mga tao kumbaga, lahat ng mura na sa kanila na. Yung bumoto ng no, kumbaga yun yung nagustuhan ng mga tao. Pero tingnan nyo kung gaano kalayo dahil sa pira. Di ba? So ibig sabihin, kahit nasa matino pa tayo na sistema, basta kumbaga pira ng umuutos doon sa babaliktad. Sabi ba ni Marcolita, ito may panibagong sistema ngayon, iksina nila ngayon. Papalitan kumbaga yung liderato ng Senado. Babaliktad na naman kumbaga yung sistema dahil magkaroon uli kumbaga ng sagupaan para sa pagbotohan. Magkaroon ng sagupaan doon sa loob ng Senado. Ngayon, may mga posibilidad talaga na matalo uli yung mga tao, yung kampo ng nakaupo ngayon sa Senado, yung linyada ngayon nila ni Cayetano, kasi isa lang ang kailangan o dalawa. Mabaliktad na ang lalo na kung hindi na si Bato uli makarating. Pangalawang risk ni Bato, mahuhuli na. Doon na si Bato sa dahig. Di ba? Wala bang ginagawa ang mga Pilipino? Wala ba kayong ginagawa na para labanan itong mga gago? Hindi na pwede na ipaubaya natin sa panggobyerno ng Pilipinas kasi wala na talaga.
ano na to? Sabi nga ni Libisti Marcialo ito ngayon. Silencio Marcialo. Kumbaga, ang pagkasistima ng Marcialo hindi yung pag brutal kumbaga na anuhin yung tao mangyayaring takutin o kaya hanapan ng mga ibang problema na magiging mapipinsala na wala na siyang chance na makalaban dahil doon sa kabilang party, doon sa pipilayan. Ang ibig kong sabihin mga igsoon, halukain nila yung problema na maaring hihina yung kaniyang sarili dahil previously parehas naman talaga yan, kumbaga may mga diferensya. Tumino lang yan noong panahon ni Duterte. Sabi pa nga ni Marcolita na may mga posibilidad na mapapalitan ang liderato ng Senado. Kasi umiikot sila. Sabi niya, na kung sa palagay nila, na kahit anong konbinsi nila doon, kumbaga sa grupo nila, ayon sa kanyang pananalita, kung sa palagay ng mga umiikot na mabago kumbaga yung isip mo, nagkukumbinsi ng mga tao na team kumbaga ng si Raulo. Subukan nila kakausapin na mabago ang kung hindi nila makuha sa demokrasya na pag-ipag-usap, kukunin nila sa takutan, komunista ang sistema. Kaya na-mention pa nga niya si Camille Villar mukhang napaisip niya na ito bibigay kasi nga kung hindi matatakot lalo na doon sa mga kung mayroon mga banta na hindi natin di ba? Na-mention niya yan si Camille Villar, kahit balikan niya yung sino pa dyan pwede pa rin yung kapatid niya si Mark Villar, di ba? O ilan pa dyan ng mga senado pwedeng mawala nga, pero Pilipino na lang ang poproteksyon doon sa tama. Kasi ang lahat, kumbaga, ihambing lang natin. 255 na nagboto na Senado. Wala pa sa 50 ang bumoto ng no. 255 na bumoto doon sa impeachment. Di ba? Pero puro yan, kumbaga, labag doon sa dahil sa bayad lang. Wala pa sa 50 ang bumoto ng yes na hindi nabayaran. Yun ang isipin nyo. Ibig sabihin, kayang bayaran yung kaya nga binayaran yung 255, yun pa kaya 13 lang? Yun pa kaya 2 senado lang? Mabaliktad lang yung panahon? Kaya dyan sa Pilipinas, parang minsan masabi mo, kahit dito lang sa level, kumbaga ng ordinaryong mga tao, dapat sabihin, na lang, kumbaga, suntukan na lang. Kasi hindi man madisiplina doon sa kahit anong sistema ng salita. Igawin mong formal, informal, hindi makukuha. Kasi lumalaban rin ang salita sa pamamagitan ng kanyang kakayahang tanga. Kakayahang angking niyang, di ba? Ang hirap mo disiplinahin. Kaya parehas magdurusa talaga ang Pilipino. Dahil ginagamit ng mga politiko yung mga taong tanga. Na tapos sabihin nila ito yung mga Pilipino naghangad kumbaga ng sus marusep. Paano pa sabihin na giginhawa ang Pilipino kung ganito naman ang gawain? Subukan nyo nga yung si Marcos ikulong sa dahig kung may bumisita ba? Di ba? Tapos ito na naman. Dapat kung ang pinaglalaban ninyo adik, yung pinatay ng mga adik, dapat, kung alam ninyo na sa pamilya ninyo may adik, dapat hindi na umabot kay Duterte. Kayo nang pumatay. Yun ang dapat. Kayo nang pumatay doon sa pamilya ninyong mga adik para hindi naabot ang problema. Bakit napunta pa doon? Mayroon pang isang animal na pari talaga. Kung halimbawa makano man yun doon sa sarap talaga yun para hindi na makikita kumbaga doon sa simbahan. Yung parang kahit gaano, minsan may lagay mo yung sarili mo na para kang isang rebelde sa desisyon mo na gagawin dahil maiinis ka doon sa kanyang mga reaksyon. Di ba? 13 Judas daw na senador sa Senado.
Yun ang nagbibigay ng problema na 13 hudas ang animal. Kasarap kaya minsan makapagsabi tayo na minsan hanapin natin yung Diyos kung saan saan ang totoong Diyos o nasaan ba talaga ang Diyos? Kasi bakit hindi inuuna itong nagpanggap kumbaga na matinong alagad ng, di ba? Nagpanggap na matinong alagad ng Diyos, matinong alagad ng simbahan, pero gago pala. Maganda ba yung makikita mo yung gago, hindi mo na hanapin? Dahil nakikita mo na talaga, gago talaga yan normal na yan Galing na nga yan sa galing na nga yan kumbaga sa bilangguan, ang dami ng kaso niyan Parang mas matanggap mo ba? Pero yung pari talaga, na nagpapakita ng matino doon sa tao, nagpapakita kumbaga ng kanyang, pero sa kanyang kalooban, demonyo, mabubuisit ka. Kasi sabi mo, sarap ipakain talaga nito sa Sus, kung may tago lang yan, magkataon na kami lang dalawa, sabi ko, Father, hindi na tayo umuwi. Dito na tayo kung sinong makauwi sa atin ng buhay. Animal na tao na yan. Yun mga igsoon, siguro, hanggang dito na lang ako kasi alam nyo naman na minsan parang tayo doon sa inis, sa galit na yung di mo maintindihan kung anong anuhin mo, kung sarap ba, kung may kulam ba, kulamin ba lahat. Kaya kung sinong mangkukulam dyan, anuhin nyo nga ako para ikutin ko na lang yung bawat ikot may patay. Kung totoo man yung kulam, magpahawa ako kung mayroong mangkukulam. Kasi kung magkaroon man na ako yung pinakamaster na mangkukulam, ako na yung umaangkin. Na ako ang maraming ako ang pinaka-worst criminal sa mundo. Kasi isos. Ubo sa akin. Iwan ko lang. Sige mga igsoon, maraming salamat. Sana maintindihan ninyo ako. Sana pagpasensyahan rin ninyo ako kung yung mga para sa inyo pagkakamali ko na pero alam kong wala akong mali. Ikaw lang yung may maling isip. Ikaw lang yung may problema na hindi mo naintindihan ang problema sa bansa natin. Kaya sige, salamat sa inyo mga igsoon. Og kita-kita na pud ta ugma. Labi na sana may bahagi ninyo doon sa para makarating naman doon sa mga taong dapat rin makarinig. Lalo na kung may mga komento rin kayo para mapagbabasihan natin kung ano ba yung nagiging majority na puso ng mga Pilipino. Kung makapagbigay ka rin ng makapagbahagi ka rin ng iyong saloobin dito kahit sa pamamagitan ng komento. Sige, salamat mga igsoon.